billion daw di umano na nando sa text message kay Marcos, di umano daw ay ginamit dun sa kampanya noong 2025 para may panalo yung mga talunan nilang mga kandidato. Di ba? Ginamit. Sa loob-loob ko, wow! Ba't kami magpopondo? Gago! Sa mga tarantado ninyong kandidato, bakit kami magpopondo dyan? Gago ba kayo? Di ba? Kaya nakakabuisit eh. Alam mo, yan ang isang bagay na nakakainiso dito sa pakiramdam sa ating gobyerno. Yung mga ganyang klaseng, alam mo yun? Bakit? Kaya, this is really na dapat nating ikagalit na bakit hindi isinama ito as impeachable na may substance po yung impeachment na final kay Bongbong Marcos. Ito'y, sabihin na nga natin, sabihin na natin, without these text messages and the 8 billion whatsoever, sabihin na natin, wala siyang direct, which is I do not believe. Sabihin na natin, wala siyang direct na pananagutan sa korupsyon. But the mere fact, 2023, 24, 25 budget, pinirmahan mo na punong-puno ng insertion, punong-puno ng allocation, inilipat mo yung budget. Remember, anything na nangyari dyan through the DBM ay pananagutan niya. Kasi siya ang head niyan. Hanggang kaduluduluhan. Kasi nga, before a budget na maging batas para ito'y ma-implement, siya ang pipirma. Paano nakalusot yung punyetang korap na budget na yan 3 beses na? Tapos sasabihin ninyo, walang pananagutan si Marcos? Mama BP Sara Duterte ingat kayo dun kay, yung kay Montalvo na yan. Diyan sa Davao. Naku po, pagka mga ganyan, alam mo nakarakas. Hindi Sorry pero katotohanan lang eh. Pag mga ganyan, delicates yan. Huwag mo nang pagkakatiwalaan yung mga ganyan, ma'am. Sabi ko sa inyo, ako, nasabi ko na ito. Nasabi ko na ng ilang beses sa mga kakilala ninyo. Basta ganyan ng karakas. No thanks na. Parang delicates na yan. Mahirap. Kaya ingat kayo kasi baka baluktutin na naman lagi ang pahayag ninyo. Kasi ngayon nga, binabaluktot na naman nila yung pahayag ng tao ng news kung ano yung sinasabi ninyo. Delicates yan. Tapos kukuha sila ng opinion. Kasi ganito style ng ganito ang style ng media. Interviewing ka. Tapos medyo babaluktutin yung interview sa'yo. Di ba? Tapos, itatanong sa kabila yung sagot. Na yung kabila naman, hindi nag-research, nagre-rely lang doon sa tanong ng media. So sasagot siya sa misquote o chap-chap na pahayag mo para mag-away kayo, para bangayan kayo. Ganun ang ginagawa ng media. Hindi, walang biro ho. Ganun ho talaga sila. Kayo ho, ma'am, delicates po yan. Ako, advice ko lang po. Basta mga ganyang karakas, ganyan ang lahi, delicates po yan. Walang biro, walang matiti. Kaya nga ako, ilag ako sa mga ganyan eh. Totoo lang Kahit mga vlogger, basta ganyan ng karakas, delicates yan. Maniwala, sabi ko sa inyo, kaya bawal sa Banateros yan eh. Sa Banateros, matitikas lang, yung sigurado lang. Pero pag hindi sigurado, no thanks. Ito. Pag-usapan din natin itong, ito. Sa iba pa nating tampo. Hindi, sorry. Ito pala. Yung tungkol doon sa patungkol doon sa detalye ng text message ni Marcos. You said you personally saw the screenshots shown by Congressman Leviste. Can you walk us through what exactly did you see, Congressman? Actually, they were video screen captures, presumably of the phone of Adrian Bersamin himself. So it's like tinurn on yung screen capture sa phone and then nag-scroll through dun sa messages
they were signal messages between PBB. Itsura pala ni Yusik Bersamin. Pag mga ganyang karakas na, ay kaitsura ni Tipi, alam mo na. Alam mo na ako sinasabing masama. Basta pag mga ganyang karakas na, pagdudahan mo na yan. and Adrian Bersamin. So you can see the numbers there, and you can see the messages as they are scrolled through in the video. So that's what we saw, and the messages are from December 2024 to July 2025. Pero Congressman, did Kong Leviste tell you how he secured a copy of this screen recording? He told us that part of when in November, Senator Ping Lacson, during a Senate session, essentially spoke in plenary and started mentioning Yusek Bernardo's part in providing the 8 billion kickback and delivering it for the president through Yusek. Ayan, 8 billion daw, grabe, no? 8 billion kickback. Tangina, buhay ka na nun. Kung tatagal ka pa, ha? I mean, hindi, syempre, matatanda na tayo. Kayo naman, it's a reality in life. I'm not saying this because I'm wishing it, ha? Pero sa buhay kasi, alam mo ito nga sabi nga ito, just a simple lesson for each one of us. You have to understand this. Alam mo, mismo Biblia nagsabi, number our days. Di ba? Bilangin mo. Kasi minsan, we think we will live here on earth forever. Mali po yung ganong klaseng kaunawaan. Dapat talaga, mag-iisip ka na there is another forever. The life after your life here on earth, there is forever. Whether in God or with Lucifer. Totoo, there is forever. But in this earth, bilang lang ang ating araw. Kaya nga ang ano ko dyan, dapat gawin mo na yung magmamarka sa tao na kung saan ay napagsilbihan mo sila, naipaglaban mo sila. Minsan kasi pagka iniisip natin forever tayo dito, iimbak tayo ng pera. Mag-iipon tayo na mag-iipon. Di ba? That's why nagiging greedy ang tao. Kasi akala niya forever siyang titira. Kung hindi naman yun, ma-extend sa anak mo. Na gusto ko yung anak ko, ganito rin, ganyan. Di ba? Which is ayaw mo magtiwala sa Diyos na hayaan mo yung anak mo na magtrabaho din. Bibigyan mo ng for start, pag-aaralin mo, tapos for the start, and let him, di ba, haggle with life. Hayaan mo yun. Ano niya yun naghagil ka what do you think na hindi kakayanin? Kaya ka naging strong Kala mo, kaya nga yung sinasabi, tama yung sinasabi. Ito bigyan ko lang kayo ng simple moral lesson in life. Kaya yung sinasabi ni Robin Padilla, tama yun You know why? Mga bata ngayon iyakin. Bakit mga millennial, yung ngayon Gen Z, konting di-depress kasi binaby sila. Bata, pinrovide na lahat. Bata, hindi sila naging independent. Pagka sumigaw, umiyak, lalapit ka kagad, di ba? I mean, alam mo, nakita ko yan sa Japan. Nakakita ko na ilang beses kasi sinasabi nila sa akin, sa Japan daw, ang mga bata, grabing independent. Sila pumapasok sa school, sila tumatawid. As in, although I'm not saying dapat ganito dito kasi iba naman ang environment natin. Pero that's how they were trained. At isa pang training sa mga Japanese na mga children, ay yung pag umiyak, hindi mo pupulutin yung bata. Hindi ka matataranta, sisisihin mo yung asawa. Ganun kasi. Sa Pilipinas, ganun Pag umiyak yung bata, sisisihin nung nana yung asawa. Ay, ikaw kasi, anong ginagawa mo? Kaya yung umiyak yan. Yeah. Ganun tayo Kaya tuloy, lampa yung anak natin. Kasi nadapa lang, kulang na lang, dilaan mo yung sugat. Di ba? Walang masama that you would show care. That's not what I mean. Na hindi mo dapat i-care yung bata. Pero let him stand on his own.
Bata pa lang. Kaya nagiging, tandaan ninyo, every trials in life produces endurance, patience, it produces character. Everything that will happen to you from the very beginning na pinanganak ka, it will build your character. Inuunti-unti, alam mong Panginoon, nakatingin yan. Inuunti-unti niya, dadaan siya sa ganitong pagsubok. Bakit? In preparation for your future. Tandaan niyo yun, di ba? In preparation for your future. Ang nangyayari, dahil binibaby natin nung bata, pagtanda, mahinang nilalang. Kaya nga, itong presidente natin mahinang nilalang. Bakit? Kasi nga, binibaby niya ang tatay niya spoil brat Di ba yan yung sinabi ni Pangulong Duterte? Spoil brat yan si Bongbong Marcos. Kaya nung paglaki, mahinang nilalang. Na pati yung general mo, na si Tariela, hindi mo masita, hindi mo matanggal. Anong hawak niyan? Hawak ng CIA ba yan? Kaya ako nagtatanong bakit hindi matanggal ni Bongbong Marcos si Tariela? Hawak ba ng Amerikano siya? Kaya hindi mo siya matanggal? Alam mo nagkakalat na, DFA na mismo, tao mo na, sekretary mo na nagsabi, pwede ba hinay-hinay? Kasi kami ang may karapatan pagdating sa foreign relations. Pero nakikialam tong isang general. Bakit hindi nyo matanggal tong animal na to? Dahil hawak ng kano? Yung ba ang dahilan? At magagalit sa inyo yung kano pagka tinanggal nyo to? Bakit? O baka naman talaga mahinang nilalang ka lang, Marcos? Yun ang totoo. Baka mahinang nilalang ka lang. Which is yan na sinabi sa ni Pangulong Duterte. That's why we have a generation na iyakin. Yun yung punto ni Senator Padilla. Kaya maiiyakin tayo mga Pilipino dahil sa yung mga kabataan ngayon. Alam mo, ito tayo ilang beses na natin nakasama ang mga anak ni Pangulong Duterte. Tayo obserban tayo. Pero yung talagang matagal na nating nakasama itong nakaraang Davao natin, dito mo makikita yung pagiging independent thinker nila. Iba mag-isip si Baste at saka si VP Sara Duterte, magkaiba. Alam mong, they were not, para bang, anong tawag doon? Yung naging diktador yung kanilang tatay, this is how you think, this is how you should think. Magkaiba sila mag-isip. Yung mo makikita na independent ang mga anak. Kaya pala, mga strong to. Ino-observe ko kung bakit sila strong Di ba? Kasi, strong si Baste. Yung prinsipyo niya. At pinagtanong din natin sa Davao yan. Strong din ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Kasi nga, hindi sila binibinong bata. Alam mo, ito ang problema. Itong nangyayari ngayon dito sa bayan natin because of Marcos being a weak and spoiled brat. Yan ang totoo. Kaya ito, tingnan ninyo to. Itong issue ng text message, dito mo malalaman mo pa lang talagang alam mo na he is preparing. If this is true, he is preparing hanggang mabuhay siya Kung tatagal nga Pero yun ang talagang siste dito G. Bolivar, and then on to Bersamin, Adrian Bersamin. So, and then Lacson said that the president was not involved and that these people just name drop or use the name of the president. So they started panicking and assumed that everything would be pinned on them. No, so they started making affidavits and so on, preparing their defenses. And Yusek Adrian Bersamin went to Congressman Leviste and accomplished part of his affidavit, according to him, in Leviste's house. And he showed CCTV footage of Adrian arriving and then going into the house with him and so on and so forth. So that's part of the story of supposedly of how he got hold of this information is that some of it was prepared in his house. Ayan, So, ayun na nga yung sinasabi in screenshot nga daw. At alam mo,
kailangan talagang panagutan to ni Marcos eh. Hindi nga niya sinasagot ng direkta pa as of daw eh, yung 8 billion. Nasa na yung 8 billion? Di ba? Nasa na, Marcos, yung 8 billion na sinasabi dito? Totoo ba ito? Kasi may screenshots. Alam mo, dapat nga dito ipatawag yung numero na yun eh. Kaya lang, alam mo, kaya pinatay nila to sa kamera yung impeachment ni Marcos kasi malamang kung umabot siya sa Senado, ipatatawag yung mga telco kung ano man yan. 'Di ba? Ipapatawag yan at ipapatanong talaga, alam ba nila yan o hindi nila alam yan kung kaninong nakarehistro. Kasi dapat nakarehistro yan eh. Malalaman kung fictitious name ba. 'Di ba? O yun. So sana, umabot sana sa Senado. Kaya lang, magaling sila dahil sa marami silang pera. Gago! Alam mo naman, pag nag-say no ka, ha? Pag nag-no ka dyan sa camera, meron kang pagpapala dyan. Di ba? Gago! Yan ang totoong system na nangyayari dito sa dito sa ating gobyerno. Kaya tuloy walang nangyayari kasi pinipigilan. Pinipigilan. Sabi ko nga antindi, no? Sabihin na natin yung sinasabi nitong irisin na to, tong dilawang irisin na to. Sabi niya meron daw substance na nakikita kay VP Sara Duterte. Di ba? Dahil meron daw kesyo ganito na nakikita kay VP Sara Duterte. Okay, sabihin na natin meron. Okay? At handa namang magpaliwanag yung kanyang mga abogado. Kasi alam mo, isa lang naman ang hindi sabit, pero isa lang naman yung parang sinasabi nilang pinagdidiinan nila yung piatos-piatos, which is andali namang sagutin yan. At hindi ang sasagot niyan si VP Sara Duterte. Batas ang sasagot dyan. Dahil sa any confidential matter, especially in the military, it is written in our laws na bawal mo i-divulge kung sino talaga yung identity ng taong kinuha mo para sa certain mission. Yan po ay nasa batas natin. Bawal po yang ilabas. Kung gusto nilang ipilit, di sila ang mag-disobey ng at ipatawag nila through the AFP. Kasi si VP Sara Duterte hindi naman gumagamit ng kung sino-sino yan eh. Alam ko yan, sigurado ako nasa intelligence yan ng AFP. Kaya tingnan nyo, hindi umiimik yung AFP tungkol dito. Kasi gawain naman talaga yan. Alam ng intelligence yan, community, na pag ang isang tao itinago mo yung identity for a certain mission, magkamatayan na, hindi lalabas yung pangalan yan. Kahit korte pa o sino pa ang magano. Kasi nga, nasa batas yan. Di ba? Which is, sabi ko, yun lang yung quote-unquote substance na sinasabi nila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kay Marcos, the testimony of the sister na bangag siya. Di ba? Ano pa? Yung 8 billion text messages. That's more than enough substance. Di ba? Blank budget. That is substance. Yung mismong budget na puno ng allocation na pinirmahan niya, that's fucking substance. Saan sasabihin nitong kamera walang substance? Gago ba kayo? Halatang pinagtatakpan ninyo. Alam mo kung ba't nila pinagtatakpan? Involved kasi sila eh. Gago! Puro contractor kasi mga congressman eh. Asa na yung mga binanggit na contractor na congressman? Bakit ang pinag-iinitan yung mga pumapalag tulad ni Libiste at saka ni Kiko Barsaga? Bakit yun ang pinapag-initan ngayon? Bakit hindi yung mga kontraktor? Ikaw, Lacson, isa ka pa. Isa ka pa. Di ba? Ang daming binanggit. Malacanang na nagbanggit ng mga kontraktor na congressman. Ni isa wala kang inimbitahan. Gago! O kung meron ka mang inimbitahan ni isa, walang nag-appear. Gago! I mean, eto kung hindi man sila mag-appear because sinasabi mo out of parliamentary courtesy. Why? Kung ako sa'yo, i-PR mo na lang. Mahilig ka naman sa PR, bida-bida ka eh.
Di ba? Magpa-presscon ka. Pinatawag ko ang pangalan ni Kong ganito, Kong ganyan, bigay ka lista. Pinatawag ko ito mga ito, pero ayaw nilang umattend. They should answer the public. Hindi pinapairal mo yung muntik na yun, muntik na yun. Buti hindi ko nabanggit. Kung alam nyo yung lalabas sa bibig ko at nahuhulaan ninyo, isulat nyo nga dyan. Pinaiiral mo yung parliamentary courtesy mo Hayop. Bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin, iisipin mo pa, parliamentary courtesy? Alam mo bakit masama ang loob ko dito? Nagbabayad kasi ako ng tax Hindi ako nagbibiro. Kasi ako, yan ang stricto ko dyan. Sinabihan ko yung tao ko Yung parang assistant ko, sabi ko, siguraduhin mo maayos ang tax ko. Ever since nagsimula akong siguraduhin mo maayos yung tax ko taon-taon. Huwag mong kakaligtaan yan. Kulitin mo ko kahit masama sa loob ko. Kahit yung binibring up niya, nagagalit ako. Kasi putang ina, ang naaalala ko lang ibubulsa ito ng isang congressman. Di ba? Gagawin lang ito, itong perang ibibigay ko, ibibigay lang niya sa pokpok niya. Gago! Baka nga ipang-iinom lang niya yun Gago! Kasi alam niyo ba yung mga hayop na yan? Yung mga alak niyan, mamahalin. Oh, siguro yung alak niyan, wala pa sa sahod natin sa isang buwan. Ganun niya, isang bote ng alak niyan. Depende pa kung saan niya ininom yan, Kung ininom niya sa mga KTV, sa mga JTV, mas mahal pa. Oh, totoo, walang biro. Kaya nga nakakabwisit kung iisipin mo, tayo na pinagpaguran ko to araw-araw ako nagbibidyo. Animal ka. Yung iba ayaw pa mag-subscribe. Araw-araw ko to pinagpapaguran. Araw-araw, nung kabataan ko, nung high school ako, tsaka nung elementary ako, kahit nung koleyo, di ako nag-aaral Kasi, hindi totoo. Kasi nga, ang meron akong meron akong baluktot na pananaw sa buhay nun At least aminado, di ba? Ang pananaw ko kasi sa buhay ko nun, tutugtog naman ako Musikero kasi ako Bakit ko kailangan mag-aral ng Espanyol? Bakit ko kailangan mag-aral? Tangina, pinag-aral ako Espanyol, Italian, German. Bakit? Pag nagda-drums, kasi drummer ako kung nagda-drums ba ako, magsasalita ako ng hola kasi, hola kital. Magagaganon ba ako? Diba? Hindi naman ciao, ciao. Ano? Drummer ka So sabi ko, ba't ko pag-aaralan yan? Kailangan ko pa yung logic, ganito pa. So, hindi ko talaga pinag-aralan. Alam mo yun? Hindi ko talaga siya... Ba't ba tayo naabot sa pag-aaral? Di ba? Pero ngayon, yun. Pero ngayon, grabe po ako mag-aaral. Pag-gising ko pa lang. Pagkatapos natin magmuni-muni, kasi sa umaga kailangan magmuni-muni tayo. Pagkatapos natin magmuni-muni, aral na kagad ako. Buong araw yan. Baka akala ninyo. Aral talaga. I-research ko lahat ng news. Di ba? Kasi kailangan natin makita all sides of stories para hindi ka maging blanco pagka nagsalita ka. Kailangan alam mo yung nangyayari. At the same time, pag meron akong hindi alam, dahil di ko nga pinag-aralan ng koleyo, i-chat GPT natin yan, tatanong natin yan kay Gemini. Kino-cross-reference pa natin yan kasi minsan si chat GPT bobo rin Lagi kami magkaaway niyan Tapos si Gemini natin, ito mas medyo formal ng konti ito. Diba? Ay ganun yun Diba? Para talagang nag-aral tayo dyan para trabahuin natin yan. Buong araw tatrabaho tayo. Tapos syempre tuwan-tuwa ka na kasi sahuran na ng pagbablog mo, sahuran na sa YouTube. Diba? Kasi ganyan tayo Tayo kasi umaasa lang tayo sa YouTube Hindi tayo umaasa sa bayad ng mga politiko Umaasa, ito mga politiko na to, mahirap yung kausap. May sariling mundo yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, okay na ako. Sapat na sa akin yung YouTube. Kasi mabuhay ka lang ng sakto, sapat na ako sa YouTube. Okay, nakita natin do. So, pinaano natin, di ba? Pag yan na. Tapos biglang yung yung staff ko biglang mag-message, "Hoy, magbayad ka na ng tax." Utang mababawasan Mapapakamot ko sa ulo Ilan sa inyo ganyan?
Kaya, yung, akala ko akin na, hindi pa pala. Ganun eh. Tapos, siyempre, magre-reklamo pa ako kasi nagbabayad na ako ng tax sa Amerika eh. Kasi YouTube, sa Google, Amerika yan eh. So, sila ang nagpapasahod sa'yo, American company. Sa American company, matik yun. 40% bawas sa'yo. Kita and tax, aabutin ng 40% mahigit. So, halos kalahati na. Yeah, yung kinikita mo sa YouTube. Tapos, tangin nakakaltasin pa ng gobyerno ng Pilipinas. Ako maintindihan ko pa yun eh. Bakit? Kasi kumpanya ng without YouTube, wala kang kita sa kumpanya nila and they're making it better every day, which is good. At the same time, ang nakakairita lang kasi hindi mo ako nakatira sa Amerika pero nagbabayad ako ng tax. Kasi yung kumpanya nakatira doon sa Amerika. So, matik yun. Tapos, tayo, dito sa Pilipinas. Tapos, ang sakit sa loob. Baka akala ninyo, hindi kayo nababawasan ng tax. Kaya lumiliit ang sahod ninyo. Dahil matik po yan. Yang pagbawas ng tax, matik po sa inyo yan. At alam mo, hindi lang naman tayo, ibang bansa rin. Kahit yung mga kaibigan ko sa Japan, medyo sabi nga nila, alam mo, bay, sa totoo lang, malaki nga kita dito, lapad-lapad. Diba? Pero, nababawas ang tax. Medyo sumasama daw nila dahil sa taas ng tax ng Japan. Sabi ko nga, buti nga kayo nakikita ninyo kung saan napupunta. Totoo, kaya magpasalamat na kayo mga nakatira sa ibang bansa. Kasi, kahit sa Middle East, bawasan man kayo ng tax, makikita nyo naman. Yung tinitirhan ninyong lugar, maayos naman na serbisyo. Pagdating na nagkasakit kayo, maayos naman. Meron kayong health. Dito, pati ultimong health, ipangpapagamot na, pipitikin pa ng gobyerno. Gago! Kaya nga pinasosoli, mantakin mo pera natin yun doon sa PhilHealth. Contribution yun nung mga membro. Tapos kukunin at ililipat saan? Sa mga quote-unquote AKAP, AYEX. Bakit? Ginamit sa kampanya eh. Gago! Diba ito nga daw, sabi doon sa isang balita, yung 8 billion daw di umano na nandun sa text message kay Marcos, di umano daw ay ginamit dun sa kampanya noong 2025 para may panalo yung mga talunan nilang mga kandidato. Diba? Ginamit. Sa loob-loob ko, wow! Ba't kami magpopondo? Gago! Sa mga tarantado ninyong kandidato, bakit kami magpopondo dyan? Gago ba kayo? Diba? Kaya nakakabuisit eh. Alam mo, yan ang isang bagay na nakakainis dito sa pakiramdam sa ating gobyerno. Yung mga ganyang klaseng, alam mo yun? Bakit? Kaya, this is really na dapat nating ikagalit na bakit hindi isinama ito as impeachable na may substance po yung impeachment na final kay Bongbong Marcos. Ito'y sabihin na natin, without these text messages and the 8 billion whatsoever, sabihin na natin, wala siyang direct, which is I do not believe. Sabihin na natin, wala siyang direct na pananagutan sa korupsyon. But the mere fact, 2023, 24, 25 budget, pinirmahan mo na punong-puno ng insertion, punong-puno ng allocation, inilipat mo yung budget. Remember, anything na nangyari dyan through the DBM ay pananagutan niya. Kasi siya ang head niyan. Hanggang kaduluduluhan. Kasi nga, before a budget na maging batas para ito'y ma-implement, siya ang pipirma. Paano nakalusot yung punyetang korap na budget na yan 3 beses na? Tapos sasabihin ninyo, walang pananagutan si Marcos? Gago! Diyan pa lang tablado na kayo. Yung pa lang. Well, without the other evidence such as bangag siya, di ba? Na kapatid naman niya nagsabi. Without those other things, diyan pa lang sa 23, 24, 25 na corrupt budget ng puno ng allocation, diyan pa lang impeachable na yan. May substance na yan. And yet, ginago ninyo. Sa bagay. At magagawa. Involved kayo mga hayop kayong congressman Kaya talagang pagtatakpan niyo yan si Marcos.
At syempre, tatamaan yung peke yung Panginoon na si Romualdez. Matik yan. Matik yan na kaya kayo ay nagtakip dito sa issue na to. Di ba? Bayan natin, ano? Gago! O pag-usapan natin to, ito kasi matagal ko na itong advokasya. Kaya kailangan nating pag-usapan bago pumunta tayo sa iba pang politika, kailangan din nating pag-usapan to. Kasi dito, maging iba man ang kulay ng mga tulpo, ako dito sa part nito kakampihan ko sila. Dito sa part na to kakampihan ko sila. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Banat Bay, di man ako tumitingin sa tao, kulay. Ang importante sa akin, yung pinaglalaban at yung ginagawa. Dito sa part na to, kahit kay Erwin Tulfo, kakampihan ko siya dito. Bakit? Ang tagal ko na itong advocacy. I am really against online gambling. Online gambling is one of the root of evil sa bansa natin. Kasi ang root of evil is money. And money is the one running dito sa pagdating sa gambling online. And ang damay dito mga kababayan, mga may hirap. Kasi sabong is really appealing sa masa. Maraming naghihiwalay na pamilya, maraming nagpapatayan, ang daming nagnanakawan, nag-i-snatch because of this online gambling, sabong. Sinabon sa Senado ang ilang opisyal dahil sa Wait lang. Ko pala naayos yung audio. O yan. Chotomatic. Okay. Let. Pasok. Sinabon sa Senado ang ilang opisyal dahil sa patuloy na operasyon ng isabong kahit matagal na itong bawal. Ipinakita pa ni Senator Raffy Tulfo ang isang live video ng talpakan na kasabay pa ng Senate hearing. Narito ang aking report. Sana pupunta yung Intel funds ninyo. And then CICC. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin natitake down ito? Mr. Chair, Ano ba yun? Incompetent kayo or tamad kayo or pasok kayo? Na tayo magbula-bula, kanina hindi nyo masagot, hindi po sa natatakot, naareglo po yung inyong mga chiefs of police. Alam mo, dito sa part na to, bilib ako kay Erwin Tulfo. Kasi talagang tama siya Naaareglo. Kasi, putang ina, sabong yan. Pag nagkaroon ng talpakan, alam kung saan gagawin yon. Alam na mga tao yun. Imposibleng hindi alam. Sayang naman yung intelligence funds na binibigay sa inyo namin, mamamayang Pilipino. Tas hindi nyo alam kung saan nagtatalpakan. Mas alam pa nung iba. Ano kayo, gago? O talagang bayad kayo? Sorry pasensya na mga kapulisan. Hanga ako sa pulis Lalo na sa PNP chief nyo, hanga ako ngayon. Pero yung mga nasa baba, tangina, halatang halata. Kaliwat kanan yan nag-a-appear yung sabong na yan, tas hindi nyo alam. Naareglo po yung inyong mga regional director, kaya hindi po mapasara. Nakatikim ng sermon mula sa magkapatid na Senators Raffy at Erwin Tulfo ang PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, at iba pang ahensya na may kinalaman sa pagsugpo ng isabong. Natuklasan kasi ni Senator Raffy Tulfo na buhay pa rin ang isabong sa... Good job ka dyan, sir. Totoo, good job ka dyan Sana talaga tutukan nyo ito. Alam mo, sir, ito. Marami tayong hindi pinagkapareho ng pananaw pagdating sa politika. Pero yung mga ganito mong advokasya, sasaludo ko sa iyo dito at ituloy mo ito. Huwag mong sa simula lang Dapat tuloy-tuloy ito. Kasi grabe ho ito. Ilang beses na ako nakakita habang nag-grab, nagtatalpak. Tapos nagrereklamo tayo sa traffic dahil nagtatalpak habang nakagrab. Habang nag-aantay yung mga habal-habal, nagtatalpak, na nakabalandra sila sa kalsada. Jeepney driver, nagtatalpak habang nagmamaneho. Sabi ko nga, hindi lang itong, hindi ito simpleng krimen. Maaari sila makapatay dahil sa ginagawa nilang pagtatalpak habang nagmamaneho. Di ba? Tapos magtataka ka, yung mga pulis, hindi nila alam. Tangina, ganun kabobo mga pulis natin. Imposible. Hindi ako naniniwalang bobo ang pulis. Matatalino yan.
Ang hirap ng kurso niyan eh. Pero bakit ganun? Simple lang, bayad kayo. Bayad kayo. Eh yung sinasabi ng mga tulpo. bansa. Sa kabila yan ng umaabot sa 1.3 billion pesos na Intel funds ng PNP. Ipinakita pa ng senador ang live na video ng isabong na nangyayari sa Central Luzon Pambabastos, kasabay ng ano? Senate hearing kaugnay sa mga panukala laban sa online gambling. Sabi ng PNP, alam nila ito at na-report na raw nila ito sa CICC. Sabi naman ng CICC na take down na nila ito pero mabilis daw talagang gumawa ng ibang online. Wow, ayan ang problema. Turuan. Turuan ng turuan. Siya eh. Siya. O, tapos ngayon, na-take down na daw. Pero isipin mo, live stream na ginagawa ito habang nagkakaroon ng pagdinig sa Senado. Account ang mga operator ng online sabong. Yung mga original na videos niyan, na-take down na ho namin. But, No, this is live. yes po, Mr. Chair. Parang ano na ho to, ni-re-up na ho to, ibang site na ho to, ang ibang account na ho to. Pero Mr. Chair, tama ho kayo na it's an ongoing problem because in the platforms, The ongoing problem is you. Your entire office. Inutil kayo, bobo kayo, o baka naman bayaran kayo. That's the truth. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Tama sila tulpo dito eh. It's either nababayaran kayo o talaga mga inutil kayo. Why would you say, kasi mabilis silang mag-ano. Kung hindi nyo pala kaya, edi tangina mag-resign na kayo lahat dyan. Ibigay nyo doon sa taong kaya. Yung palusot kasi na, hindi kasi mabilis silang gawa ng bagong, why don't you hire hackers? Na, meron sistema yan eh. May sistema yan na pagka merong pumapasok na, ibablock na kaagad. Diba? Ang bihira naman, parang hindi nyo alam yan. Mag-hire kayo ng mga tech people talaga na may alam. Hindi yung basta lang may connection kay First Lady. Ay, hindi, walang ganun. Gago! Diba? they are being streamed or they are being promoted on sponsored sites. That's why I asked for a meeting already with the platforms regarding their policies when it comes to advertising of these. Ngayon lang kayo magsiset kung kailan may hearing. Nakapag-set na daw sila. Eh di sana na nagawa nyo na resulta yan bago pa. Illegal gaming platforms, Mr. Chair. Tinimbre na ro sa inyo, tinimbre sa PAGCORT, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Why? Mr. Chair, Kasi sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo, kayo sa PNP. Meron pa nga dyan, nagtutongis na ng mga marites, nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nagkaka-cross at sa TODA, na mga tricycle driver, hinuhuli nyo, pero ito hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. Sabi Alam mo na, matik na yun, Sen. Matik na yun, ba't di sila mahuli? Bilyon ng kitaan dyan eh. Wag na tayong maglokohan. Sorry to say, wag na tayong maglokohan mga PNP personnel dyan sa baba. Kung sino man kayo. Wag na tayong maglokohan. Ang laking pera dyan. Imposibleng wala sa mga tauhan ninyo ang nakakatanggap at may retainers para lang makapag-operate dyan. Ang masama pa nga dyan, baka mismo yung mga head, hindi natin alam kung sino yung mga head na yun, baka nakakatanggap din sa opisina nila na pangkabit nila. Hindi, totoo. Yung mga pang-scholar nila, baka nakakatanggap din. Alam mo naman, para ma-retain yung libog nila, kailangan nila ng mga scholar dahil losyang na yung mga asawa. So, pagka ganun, kailangan mong kumikbak ng extra. Sino sa inyo dyan ang nagpapalusot dyan at nabibigyan? naman ng PNP Anti-Cybercrime Group, simula July 2022 hanggang ngayon, ay higit 7,000 isabong sites na raw ang na-block nila. Pero tanong ni Senator Raffy, bakit hindi raw mapatigil ang operasyon ng isabong sa Central Luzon na kontrolado umano ng isang gambling lord? Patay Ito ka, po yung yan na. pinakamalaki. At ang may-ari nito, kingpin na gambling lord sa Central Luzon. Yes, sir. So hindi nyo sa kayang galawin? Kingpin to, yung mga pinatake down. Mahirap yan, sir. Maraming yan eh. Maraming tinutulungang politiko yan. Pander yan ng mga politiko di umano, allegedly.
panderya ng mga politiko, di yari ito mga pulis natin. Alam mo, dito sa part na to, medyo naintindihan ko itong mga pulis Yayariin sila ng mga politiko. That's the reason why these people are funding politicians in the office. Ilalagay nila yan. Para pagdating ng panahon at sila'y nagipit, tatawag sila kay Sen, tatawag sila kay Director, tatawag sila kay President. President. Hindi pala. Hindi, tingnan ninyo yung mga babanggiting pangalan ni Tulfo. Tingnan ninyo ang apelido nun at koneksyon sa mga politiko, especially the President. Tingnan ninyo. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng mga kapulisan. Dito sa part na to, kawawa ang pulis dito Yung mga guerrilla kung tawagin, you know the word guerrilla, tama? Yung maliliit lang, mga pipitsugin, pasulpot-sulpot. Pero ito, big time to, kingpin to. Never na ginalaw to, ever since the start, from the get-go, never na ginalaw ito. Kahit man lang kalabitin, never na kinalabit to. Sunod na tanong ni Senator Tulfo sa CICC, NBI at PNP kung kilala ba nila ang operator ng mga dambuhalang isabong sa Central Luzon at Calabarzon. Wala raw alam ang mga ahensya kaya may mga binanggit ng pangalan si Senator Raffy. Sirit na. Ako wala ko Intel fans. Ito galing sa kaibigan kong barbero Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region, sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang Intel fans, alam. Kayo, ang lalaki ng Intel fans yun, hindi alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Hamon pa ng senador sa mga ahensya, ipakita nilang kaya nilang ipasara ang mga isabong na pagmamay-ari ng malalaking tao. To the PNP, CICC, NBI, and then the PAOK, show to us na hindi kayo incompetent, na hindi kayo friendship ni Pineda at ni Bernos. Walang respeto. Maging si Bernos, walang respeto dito sa hearing na. Walang respeto sa inyo. Bakit walang respeto? What do you think? Ba't walang respeto sa inyo si Pineda at saka si Bernos? Sagot nila Sagot nila yung ewan. Kung sino man yung sinasagot nila. Ang ako naman ng CICC na gagawin ang lahat para maipasara ang nasabing live sabong sa Central Luzon sa araw na ito. If it's illegal, we take it down. That's the reason why whoever the person behind any illegal website is, we don't really care, Mr. Chair. So we take it down once it's reported to us. Kasi karamihan. Mga kapatid, Mean Los Baños. Alam mo, good job kayo dyan Sir Senator Erwin at saka si Senator Raffy Tulfo. Ako, sabi ko nga sa inyo, walang kulay dito Pag tama palakpakan, pag mali banatan, yan si Banat Bay. Hindi ko porket nasa campus sila ng mga Marcos o sila. Ito sa part na to, kakampihan ko kayo dito. Good job kayo dito. Maniwala kayo, good job. Ipagpatuloy nyo to. Gusto ko mawala talaga itong lintik na online sabong na ito. Kasi may nagkwento sa akin, mahirap daw talaga yan Yung iba nga, yung talpakan nagaganap sa ibang bansa para makalusot. Dinadala yan sa ibang bansa Mayaman naman yung mga hayop na yan yung mga may-ari niya. Kaya lang, the mere fact na merong online, ibig sabihin, nakakapasok sa atin. I mean, sa ibang bansa, halimbawa sa China, di ba? Kaya nilang pigilan ng Facebook. Walang Facebook dun So, may mga website na wala doon, bawal. Kung kaya nilang gawin yun, mas matalino sila sa atin? Akala ko ba mas magaling tayo sa China? Diba yun ang pinagmamalaki ng bayan natin? Kung kaya nilang iban yun, ba't di natin kayang iban agad-agad yung mga online? Lahat naman yan dadaan online Lahat siya may web streaming. Dito ka nga magtataka Bakit sila nakaano sa mga meron ako napanood kahapon hindi TikTok, Instagram ata at saka Facebook. Kasi ang TikTok mahigpit sa ganyan. Kaya nga tama din, meron ako nakitang video na pinupuri ni Tulfo etong Facebook. Na parang bakit, yan, pag-usapan natin yan sa susunod na araw. Pero tama siya dito. Isa kasi, biktima ako dito Biktima ako, putang ina, impersonator daw ako. Yung page ko, impersonator daw. Tapos kailangan ko daw patunayan na ako yun. Okay nang inang yan. Sorry
Ako na nga yung nagsasalita. Ako pa impersonator. Pero blue check pa yun, ha? I mean, ang galing nilang umano sa iba, pero pag-usapan natin yan sa susunod na araw. Pero doon ako bullshit na bullshit eh. Di ba? Which is tama din yun. Dapat talaga. Kaya meron mga nagsasabi bakit daw gano'n na nangyayari sa bayan natin. Nung para bang paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang itong katulad nitong online gambling. I mean, eto ha. Kasi ayaw talaga tanggalin. Kasi kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya itong yung mga nagsasalita dyan, ini-interview ni Tulfo, kung gusto, may dahilan talaga. Pero kung ayaw, tanggal yan. Bakit? Yung Pogo. Alam mo, matagal ko na sinasabi sa inyo, ako, I'm totally against any form of gambling. Okay? Including Pogo. Noon, ang pananaw ko dyan, nung panahon ng pandemya, hayaan mo sila, bakit? Hindi naman, dito nila ginagawa yung operation nila, pero nung time ni Pangulong Duterte, dito yung operation, pero ang customer nila, Chinese. Hindi tayo makakapasok. Ganun sila eh. Ang gusto lang nila mga Chinese. Okay ako doon. Problema nila yun, hindi ko na problema yun. Bansa akong problema ko. Kaya umokay tayo doon at kailangan natin ng pera noon during pandemic. Pero ngayon, na pinasok na nila yung Philippine market, Pilipino na nakakapag casino, against na ako doon. Dahil kung Chinese lang kayo maglukuhan, kayo magubusan ng pera, problema niyo yan. Pero kung dito, hindi na. At kaya nga, against din ako sa Pogo nung panahon na ni Marcos. Kasi nga, tayo inopen na dito sa Philippine market. Good job natanggal yung Pogo. Pero ang itong problema, kaya pala tinanggal yung Pogo, pinasok ng Pigo. Di ba? Ano yun? Yung mismo. Dito, internal. Ibig sabihin, tinanggalan pala natin yung mga owner na Chinese. Kinuha natin yung sistema at nagkaroon tayo ng sarili natin. Tanong nyo kay Vice Ganda. Kasi kaliwat kanan ng promotion niya dyan eh. Yung gaming. Hindi ko alam kung meron bang bayaran doon. Online gaming ba yun? Online gambling ba yun? Pero kaliwat kanan yun eh. Tanong nyo sa kanya. Hindi ko alam eh. Tanong nyo kung online gambling ba yun. Kasi pinalitan lang ang owner, tinanggal yung mga in-check, pinalitan naman natin. Tapos, yung talpakan o yung sabong, yung isabong, na mayagpag. Kaya, anong gaguhan to? Akala ninyo maloloko nyo taong bayan? Di ba? Alam nyo ng taong bayan. Kasi alam mo, maraming nag-aaway na pamilya, lalo na doon sa, alam mo na, sa lower class, maraming nag-aaway na pamilya. Bakit? Yung iba kasi, ginagawang source of income. Mananalo, tapos i-withdraw na kaagad. But remember, there is a mental situation or sabihin nating psychological addiction na mangyayari sa'yo. Oo, sa simula, uy, nanalo ko 2,000, isang araw ko na sahod yun. Oh, withdraw. Oh, sweetheart, meron tayo 2,000. Ayos na to. Oh, gawin natin to araw-araw para tayong kumita. Oh, kinabukasan, tataya ka ulit, tatalpa ka ulit. Tangina, talo ko dun ah. Bukas, babawiin ko yan, babawiin ko. Hanggang araw-araw binabawi niya. Hindi niya na nabawi. Bumaon na sila sa utang. Nabenta niya na pati yung anak niya. Maraming ganyan. Hindi ako nagbibiro. Nabenta na pati yung anak. Tinulak na sa prostitusyon yung anak niya dahil lang sa talpakan. Ano pa? Magra-runner na lang din ako. Ganun. Magra-runner na lang din ako. Bakit? Kailangan ko sa talpakan eh. Kaya ano yun eh. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? If the Bible says the root of money, mali. The root of all evil is love of money. Okay? Yan ang sinabi sa Biblia. Ganun din yun. Yung love of money, kasama na dyan, ang isa sa pinakamatinding factor na yan ay yung gambling. And when you say gambling, including online gambling. Kaya talaga, nagiging root of evil yung gambling. Dahil sa love of money. Gusto mo ng pera, talagang naging addict ka na, Diyan ay magnanakaw ka, mag-i-snatch ka, magtutulak ka ng droga, papasok ka sa prostitusyon, kung ano-ano nang papasukin mo. Because of the love of money. Kaya nga, alam mo,
akin, aside from the corruption of this government, dapat tuunan din to ng pansin. At punahin din to. Pasensya na kayo, medyo intense ako dito ha. Galit talaga ako dyan eh. Marami kasi akong kilalang nalulong, marami akong nakitang, sabi nga nila, mas malala pa ito kesa sa, hindi ko naman kinukonsente ha, pero kesa sa sabu o sa anumang klaseng addiction, mas malala ang online gambling. Kasi, ang dali. Sa prostitusyon o di kaya sa shabu, medyo hahanapin mo pa, di ba? I mean, kukunta ka ba sa kalsada, kukuha ka pa, papadilib, mabusisi. Eto, kuha ka cellphone, taya ka na kaagad. In how many minutes naubos ang pera mo? Diba? Nalulung ka na kaagad. In how many minutes? Ganon ka-convenient. Kaya talagang matindi ho ito. Sana matuunan ng pansin ng gobyerno ito. Kung meron